Hi guys, so this is the day that we'll be going to Vietnam. Hi guys! I'll be going to Vietnam with my circle. So everything is ready. Ang dami kong dalang extra lager. And ang dami kong damit na dinadala na hindi naman nagagamit talaga. Our flight is at around 10 p.m. and time check, it's only 1 p.m. So manggagaling pa ako dito sa Bulacan, papuntang Naiya. Well, ideally, sana nasa airport na ako by 7 p.m. since mag-check-in pa kami and then I'm gonna meet my friends there. Mga person ay nakalagpas na ng immigration. Pwede na kami mag-video. Hindi na mauusog. Mas gutom na mga person. Maghahanap pa kami na kakainan. Hi vlog! Hi vlog! We're now here sa boarding gate and we're just waiting for our boarding time. At ang mga person ay nagre-retouch na. Departure time is 10:45 and time check, it's only 9:51. So, we still have plenty of time to TikTok and retouch and magpahinga before ng boarding time. Hanoi, 1 hour behind. We just arrived here in Hanoi. Dadiretso na kami sa accommodation after this. Mahaba ang pila sa immigration. For the picture taking, sa airport pala, full storage na agad kami. Good morning! So, this is our day 1 here in Vietnam. Last night, nag-check-in lang kami sa hotel nearby sa airport. And ngayon, mag-check out na kami ng mga around 11. 3 types of person pag nagta-travel. Yung isa, maagang gumigising. Yung isa, nakahiga pa. So, we're on our way to Old Quarter and we're just gonna drop off our baggage. Imimit na namin doon si ate. We're now here at the Old Quarter here in Vietnam and we're just walking around to find the restaurant. Kakainan namin is banh mi. So it's like a 9-minute walk. And for me, I'm gonna have number 4 as well. Number 4. Number 4. Yeah, okay. You want coriander cucumber and carrot? Yeah. Spicy you want? Spicy. Yeah. And then I'll have mango smoothie. Yeah, okay. So you order with me 1 mango smoothie, right? Yeah. Okay, 90,000 for you. Okay. 90. Yeah. So, naka-order na kami ng food and for lunch is we're gonna have sandwiches and smoothie. Dito kami kumain sa Banh Mi 25. Super bilis lang ng serving nila. Parang yung pag-take din nila ng order is super bilis lang. And then while we're waiting for our table lunch, sinerve na agad yung kay Monique and then yung drink ko. So, yung inaantay na lang namin is yung sandwich. So, this is what we ordered. This is for like for 45,000 VND. First bite. Sarap. Parang mas spicy yan, babe. Actually, tinanong ako gusto ko ng spicy. Sabi ko ayoko kasi baka hindi ko kaya yung spiciness niya. Ang hanga. Sarap. See those. This is our first meal. Worth it naman ang hindi namin ang pagkagutom namin. So we're riding a Ciclo right now. It's like 100 PND for 3.
Para siyang pedicab. Pero a different. Hi, Kuya. Hi, Kuya. Nice to meet you. Beautiful. Thank you. Nung wala pa si Kuya. Hello! Hello! So we're here now at Bangkok. Just finished eating lunch and nandito na naman kami ngayon sa panibagong cafe. Feeling ko magpo-food trip lang talaga kami the whole time dito sa Vietnam. And since working pa si Monique, iniwan muna namin siya upstairs and kami, baka mag-ikot-ikot lang kami ni Jess since wala naman kami ibang gagawin. So, ordered here at Bangkok. Ang sarap nung nila, super sarap nung coffee with coconut milk. Tsaka meron talaga siyang yung coconut, matitikman nyo talaga na nandun yung coconut niya. Photo ops. We're gonna find a SIM card for Jess. But she wasn't able to get an eSIM last time. SIM 4G eSIM. Saan tayo? Hahanap ng SIM card for today's video. They do have perfumes here, but I doubt these are originals. At malapit nang mabudol ang dalawa. Bumili siya ng SIM card, pero parang bibili rin siya ng pabango. Bango niya. So, we're on our way back to our accommodation and nakita ko na yung forever ko. A postcard! Hello! Waiting for the train to pass by. I asked the waiter and he mentioned that the train will pass around 7:40 and time check it's only 7 p.m. Still have to wait for like 40 minutes. On a trail and you will get this one. Just ordered some drinks, so we have beer. But for Jess, she only have coconut. Tumaan na yung train, nakalagpas na yung train, and it was a really great experience. Mapapatunayan ko na galing na talaga ako sa Vietnam. So now it's time for dinner. More lakad kami. Yan, diba? Parang nasa Philippines lang din, may inuman session. So from Train Street, yung kakainan namin is like 9-minute walk yata. Medyo malayo siya. Pa-close na sila. First dinner namin, nasungitan na agad si Mark. Do you have cold? Colder than this? Now? Same? Okay. Third. Ano tawag to, Beb? Buncha. Michelin star. Puro may gulay talaga sila. Lahat may dahon-dahon. Medyo maanghang. Matamis siya. Ito yung in-order ni Jess. Spring rolls.
this is where we ate at Bunsha. Michelin selected siya. And super dami rin niyang kumakain dito. Siguro, preference na lang din. Pero saks-saks lang yung food for me. Hindi ko talaga masyadong trip. Kasi medyo sweet yung soup. But overall, okay naman. Super nakakabusog. And very affordable lang. We're just walking around. Kakatapos lang namin mag-dinner and I think itong street na to is ang dami talagang mabibila ng mga souvenirs and pampasalubong. Although parang medyo pricey siya, so meron kaming pupuntahan next time kung saan talaga parang medyo affordable yung mga pampasalubong. Coffee roll. Just one order. Only number one. Yeah, one order only. So we ordered this one for only 20,000 dong. And super laki niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo. And mainit-init pa siya talaga. Tikman kasi ang daming sasakyan. Gusto ko kita siya. So it's already almost 10 p.m. and super dami pa rin ng tao sa street. Super busy pa rin ng street dito sa Vietnam, sa Hanoi. Diba? Muntik pang masagi ng sasakyan. Okay na naglakad-lakad tayo. Nakita natin yung night light. Oo nga eh. Kabalik lang namin ng accommodation and itatry ko na siya. Pero na-try ko na talaga siya kanina. Bango. Try. Sarap. Natikman mo na to? Baliw, masarap to. Ang dami nga pumipila nito eh. Ano yan? Sarap siya. Ang pinaka-bread niya is parang coffee milk. Tsaka lako niya for 20 do. Nagapa ka ba, te? Nautog ka, te? Wala siya kalakas. So this is our day 2 here in Vietnam and we are on our way to Ninh Binh. Pinick up kami ng shuttle around 7 a.m. and hindi pa talaga ako ready. Hindi ako masyado nakapili ng outfit ko for today. Kasi nung nagbibihis ako, biglang dumating yung shuttle. Our way to Ninh Binh, pero meron kaming stopover since it will be like 2 hours drive from Hanoi. It's already around 9 a.m. and hindi pa kami nagbe-breakfast since maaga nga kami gumising. So we're gonna eat first here. Di ba? Parang bus stop lang din siya sa Philippines. So there are also many souvenirs here, although it's a bit pricey kesa dun sa Hanoi. So, wala tayong bibilin for today's video here. So, for breakfast, nag-order lang kami ng egg sandwich with egg and bacon. We're already here na sa Ninh Binh. First activity na gagawin namin. Cycling. Pero yung mga kasama ko is mga overdressed. So this is my bike for today. So we will be riding a bike. Yes. Okay, thank you for Beb! Ate Monique. Diba? Magbabike na lang sa Vietnam pa. Here now at di ko alam. Diba? Parang nasa Pinas lang. So, tapos na kami mag-cycling and hindi ko na alam kung ano sunod. Ay, yung bangka-bangka yata yung next. Pili ko mag-hiking muna kami. Hindi ko rin sure talaga kung ano itinerary namin. Naliligaw na yata kami. Wala kaming tour guide.
Fun. Ay, ayun siya. Laki ah. Fish food. 5,000 dong. Maraming koi fish and then pwede ka mag-fish feeding pero may bayad. 5,000 dong. Daming tao. So we are given 20 minutes to go around the temple. And then we will go back later at the meeting point before we proceed with the other destination. Meron silang parang church here na pwede ka mag-pray. And here is yung parang temple nila where you can offer something and pray. Actually, dun pa siya sa loob. Nag-iisip ako kung ano ipagpe-pray ko. Pero I think may queue. Hindi ko sure kung may bayad, bebe. Check natin. Pasok tayo. So we are already here sa loob ng temple. Ikot tayo pa ganun doon. Ikot tayo ganun. Offering nila. Papakita ko sa inyo kung ano nasa loob ng temple nila. For offerings. So, pwede daw mag-leave ng food, flowers, fruits, and everything. So, if you would like to pray for something, you could leave some offerings here. Beer, food, and some cash as well. Kaming dalawa lang ni Jess yung pumasok sa temple kasi mga kasama namin mga medyo ano yun eh. Medyo 30. Ano pala kami, mga mid-20s, yung mga late 30s na ayaw na nila. Gusto na lang nila magpahinga. Gusto niyo ba makita yung mga medyo 30? Asan na yung mga yun? Carry lang kahit hindi whole body. Không thích mình trong đèn, không có mình trong đèn và không mặc váy ngắn khi vào trong đôi tư đèn. May mga titang hindi pumasok sa temple. Ayun mga medyo 30. Mga medyo 30s na ayaw nang pumasok sa loob. Pa-picture mo ka. Sobrang daming tourists today. Hello, Vietnam! Vietnam! So for lunch, we have a buffet. After cycling for like half an hour, diba? Parang masarap yung kanton nila. Beb? Ako original ako. Ay, may Ayoko ng beb. Gusto ko yung normal na coco. Nakaka-covered pala tong lakad na to. Nakapagkanin din. And one group we go to Tam Cốc. So right now, Chang'an near over here. So we will go to Chang'an first, okay? So group in Chang'an is... Vlog na siya. So on the way na kami para doon naman sa magbabangka-bangkaan na naman kami. At kanina umaga medyo maulan ngayon. Super init na niya. Yeah. Grabe. Super init. nalimutan ko yung ano. Entrance. Bilad na bilad. So, sasakay na kami ng bangka. So, it's gonna be like 1.5 hour boat ride. So, super init. Sunog na naman kung sunog. Wala ko hindi ako masusunog na yung Vietnam trip eh. Na. Guys, nandito kami ngayon sa Ilog Pasig. Mamamasyal lang kami sa Ilog Pasig ng mga 1 oras kalahati. View.
Ay, bakit bumabalik sa akin? Ayan yung view. Parang matalak ako. Welcome to Tam Kok. Hello, kuya. So we are now inside the cave and may mga lights. And ayan, nakikita ko na ang liwanag ng buhay. Guys, kung magaganto kayo sa Tambok, mag-sunblock kayo, lalo na if matatapat kayo ng mga around 12 or 1 PM, mga ganun hapon. Super duper init talaga. Pero ganitong time. Usually, gantong oras talaga daw pala yung pagbo-boat. 1 hour and a half. So, 1 hour and a half kayo nakababad sa init talaga. Huh? Super nice. Para kang nasa Palawan, Barracuda Lake. Medyo green lang yung tubig, pero malinis. Grabe! Yung ano daw. Parang yan ang kanilang mode of transportation. Ano bang tawag dyan? Parang siyang nagko-crochet na Cross stitch. Ay, cross stitch. Crochet. Cross Yung ano stitch. pa rin crochet, parang ano siya, yarn. Yarn. Binibenta nila. Dito. Sa pangkat. Galing naman nila. Ganda, ang ganda oh. Kahit sa painting, magaling sila, no? Kita yung mga painting nila sa ad. Yung may cafe nila kung paano sila mag-design. Oo. Pins. Drawing ko ng bata ako. Yung may bahay. Favorite ko itong mag-ano. Ay, diba ganyan? So, ibon. Ay, ito na. Ibon, tapos Ibon, may araw. Tapos bundok. Oo. Tapos ito yung bahay kubo. Hindi nawawala. I think ito yung mga cemetery nila. So, nasa ano siya, like gitna ng lake. Ah, oo nga, cemetery kasi may pangalan. Galing naman. Already done with the boat ride. So, super init. And we have decided to buy some buko juice. 10,000. 10,000. What? 10,000. Water. So we're already done with the boat ride. Ano ba? Wait lang, napagod ako. Nakakapagod yung init talaga, as in. Nakabilad ka lang, wala kang silong. So bibili ka na lang nito. So we bought this one, yung parang traditional hut nila dito. For only 100 dong. 50 dong. So that's like 100 peso. Pwede na. Tapos yung buko juice nila, sarap. Lamig. Saktong-sakto kasi may UTI. For the UTI, kailangan natin to. Ito talaga yung purpose nitong buko juice na to eh. Dahil hirap na naman akong umihi. Lamig, sarap. 80. Pero silang... Ay, hindi siya parang sipon. Thank you. Kutsara! Lit eh. Ay, sarap. Parang sipon. Sa'yo? Mapadili naman yung bed. Bakit sipon? Kasi ano siya, malambot. Pero hindi siya parang sipon talaga. Pero medyo lang. Ano na siya, parang kulangot na siya. Walang jelly is na lang. Ganun. Tawag nila doon sipon. Ay, sipon ba? Malauhog. Sipon. So after this, kasi ang itinerary namin is tatlo yung nasa agenda namin for today is una nga, yung cycling, then pumunta kami sa temple. Next is ito nga, yung boat dito sa somewhere here. Next nito is yung hiking, like 500 steps. Pero feeling ko wala na kaming energy para sa 500 steps na yun. Kasi dito pa lang parang naubos yung energy namin sa init ng araw. Skip na namin yun and magpahinga na lang kami sa bus. Dahil gusto mo to?
Sarap. Dito na kami sa third destination and I don't think that I still have the energy to take a lot of photos. Pero super nice na place. As in. So, I'm just here alone. Naglalakad-lakad lang dito sa may parang mga lotus. Since we didn't go hiking, kasi pagod na, so we have decided na dito na lang, chill lang. And this is the view. It's really nice. Red step that we skipped. So, we're already back here sa accommodation namin. Tapos yung pinaka-activities kanina around 6 p.m. Almost 6 p.m. Pero hindi na kasi kami nag-hiking since pagod na. And then nakarating kami from Ninh Binh to Hanoi around 8 p.m. And we have decided to order food na lang. Hindi na kami kumain sa labas. Nag-order na lang kami. Nagpa-grab food na lang kami since pagod na lahat and may work pa si Monique. And this is what kebab, rice. Kasi rice is life. Miss ko na ang rice. Freddy. Ang grabing gutom yung inabot ko. Kanina na doon tayo sa hindi ko pa masyadong ramdam yung gutom eh. Ano dami yung servings nila? Pero hindi sila mga matutaba. Kasi mas marami yung gulay.